Hi everyone! May ginanap nga palang parulan o parol making contest din sa aming parokya. Kasabay na rin ang pagdiriwang ng 15 years ng parokya ng mahal na poon ng Banal na Cruz. At syempre, excited na rin ako kung sino ang tatanghaling first prize din sa aming parol making contest na dinaluhan ng mga barangay na nasasakupan ng aming parokya. Ang aming entry number 1 ay gumamit ng used plastic bottle dahil nga ang tema dapat ay recycled o di kaya ay made of indigenous material. Entry number 1 pa lamang yan ha, at agad ay pinahanga ako dahil sa kanilang creativity. Likod pa lamang ng parol ng entry number 2 ay pinahanga agad ako dahil ito pala ay yari sa puno ng mahogani. Tama ba ako? Oo, ito pala ang harap at ang sosyal. Sino mag-aakala na ang puno ng mahogani, mga sanga, ay makakagawa ng ganito kagandang creation? Yung bilog ho ay made of plastic na banderitas. Hindi magkamatch ang combination na ginamit nila. Sana pasado sa mga hurado. Sobrang ganda ng tala na made of mahogany. Medyo nasimplihan lamang ako sa bilog. Isa naman ito sa pinaka-paborito ko. Alam niyo kung bakit? Dahil napaka-makulay. Plus, siya yung pinaka-kakaiba. Very nostalgic for me ang parol na ito. Kalimitan sa mga sumali ay gumamit ng mga kahoy, puno, o di kaya ay plastic. Pero ito naman ay gumamit sila ng sako at mga used plastic bottle at mga CDs at banderitas. Maganda yung title niya, tapos maganda din yung mga symbolism and representation ng mga materials na ginamit nila. Sobrang makulay, kaya isa ito sa mga favorite ko. At sobrang daming details ng design na ito, pero napakalinis. Humanga din ako sa gumawa nito. Siguro dahil wala talaga akong talent sa pagwa-wiring o paggagawa ng ilaw. In fairness, napaka-makulay, parang glow in the dark. Napaka-high-tech ng gumawa nito dahil sobrang na-perfect niya yung paggagawa ng mga ilaw. Wala talaga akong talent sa mga ganyan-ganyan. O, tingnan ninyo, ang galing. Pwede na siyang mag-business ng mga paggawa ng mga Christmas light dahil perfect niya. O, tingnan niyo naman. Galing ano? Napakagaling talaga ng mga lemerenyos. At ang likod, ang galing. Parang binili. Thank you so much, entry number 4, dahil napaka-innovative ninyo. Abay, grabe din naman rin si entry number 5. Dahil baklang-bakla. Alam niyo kung bakit? Dahil napaka-arte. Ang daming nangyayari sa parol na ito. Para siyang all-star cast dahil nagsama-sama ang mga materials in one parol. Abay, mapaharap, papatalikod. Anumang sulok ay napakaganda, napaka-artistic. Sa pamaypay, yantok, plastic spoon. Wow, plastic spoon. Kusot ng niyog. Ay, ang galing. Alam nyo, kung gusto nyo itong makita, pumunta kayo sa parokya ng mahal na po ng Banal na Cruz at i-display po namin ito. At hindi kami mahihiyang i-display dahil ang ganda naman panglaban, pang world class, ang galing. Hanggang sa bili. Talaga namang very classy, very demure. It's giving so much joy. Isa si entry number 6 sa mga favorite ko dahil gumamit naman siya ng mga native materials. Almost perfect siya sa akin. Napakalinis ng gawa. Ang na ito ay yari sa mga pinagsama-samang mga indigenous materials tulad ng bao, kawayan, sako, pusot, straw, pamistes, karton, dahon ng saging, dahon ng niyog. At kahit yung Holy Family na napakaliit, ay napakalinis nila ginawa. Sobrang ganda. Tingnan nyo naman. Malayo pa lamang, may kita mo na aring si entry number 7 dahil sa napakalaking parol. Pagkakita ko pa lamang din ay napaisip na agad ako kung saan ko rin ilalagay dahil napakalaki kung saan sulok ng mahal na po ko rin i-display. I think nagkaroon ng malfunction or technical problem sa parol nila dahil hindi umilaw yung solar dahil maliwanag. O baka naglobat na dahil kapag umiilaw ito, dapat po medyo kita yung loob.
Pero dito parang hindi na nakita. Ito naman, very unique din siya dahil made of egg tray. Gusto ko yung egg tray tapos may cross. Siguro hindi lang natuyo yung ginamit sa bilog, yung dahon-dahon na iyan. Katulad ni number 7, maganda yung tala pero yung bilog parang medyo napabilis ata gawin. Gawa ng naging malikhain sila sa paggawa o pag-design ng tala. Pero yung bilog parang hindi masyadong nakasabay sa ganda ng tala. For me lang naman, opinion ko lang naman, ang dami ko nasasabi, lagot ako. At yung count out ng mga regalo, dapat sana wala na yun para malinis. I think, ari na yung last at pil na pil ni Justin yung nagbubuhat ng parol. Ang paglalakad. Justin, walang ano yan ha, walang points. Kahit ang ganda ng paglalakad mo. In fairness sa gumawa, tinignan ko yung detalye nito. In fairness, nagustuhan ko ang kanilang creation, ang kanilang creativity. At pag tumalikod, may pabanig. Siyempre, may pasong number si Sir Hendrix. At sobrang ganda ng boses niya. Inggit ako. Again, the certificate are Miss Dosa Poco is really deserving of this certificate of appreciation. Isa sa utak. Aba, talaga naman, may awards din pala ako. Pero in behalf of Kuya Ferd at sa mga baklang bukid na tumutulong sa akin, thank you very much. This is for all of you. Para sa atin po lahat itong award na ito. Thank you po. Ayan, talagang kahit busy schedule, iginigiit ni Miss Josa na siya ay makapag-serve dito sa ating parokya. At ito nga po pala ang nanalo ng 3rd place. Ayan. Ito naman ang 2nd place. At rin naman po ang 1st prize na nanalo ng 15,000 pesos. Ito po talaga yung bed ko, pinaka-favorite ko dahil sobrang kakaiba po siya among the 10 parols. Lahat naman po sila ay magaganda and hayaan nyo, next year, isasali ko na ang aming barangay sa parol making contest. May entry po ang amin, pero mga bata po ang naggawa, para mga 11, 12, 13 years old. At dahil sila lamang din po ang gumawa ay hindi na umabot. Hindi na po na-retouch. Hindi na nagabayan namin mga matatanda.
syempre, ini-invite ko din po lahat ng mga kabataan na gusto maging member ng choir o di kaya ay sakristan o anumang youth member dito sa ating parokya na gusto mag-serve para sa ating Panginoon. Ayan! At ito pa natatapos ang isa namang celebration ng pagdiriwang ng 15 years ng ating parokya. Maraming salamat po sa inyo and Merry Christmas! Bye!